So, hello guys, meron akong VRF system na chinek ngayon dito sa likod ko, which is wala ng refrigerant. So, may leak yung system. Nagdala na rin ako ng nitrogen. Ito yung portable na cylinder lang guys. Maliit lang siya. Pero kaya na to ang isang outdoor unit na iti-test natin, i-elect test natin. Meron din akong peri para makita talaga kung saan ang nag-leak. So, nabuksan ko na actually guys. Yan, open na siya at meron na yung pressure 300 psi. So, i-leak test ko na lang. So, lagyan na natin to ng... Ito naman kasi yung basic na mag-leak test guys. Kailangan natin ng sabon at lagyan na lang natin ng pressure yung ating system. Yan, sabon na. Pakita ko sa inyo guys kung paano mag-test. Saan ba yung leakage nito. So, first, dito sa mga U, kasi nandito yung mga marka ng oil. Yan, pababa. So, first dito sa taas. Wala. So, ayan o, naka 300. Kanina 300 PSI yan. So, medyo malaki ang leak to. Kasi bumaba agad ng 20 PSI. So, ngayon 280 na lang siya. Yan, hindi to siya micro leak. Medyo malaki ito. Mabilis na to hanapin guys. Wala. Pero may naririnig tayong medyo may singaw. Saan kaya? Yun, dito banda sa may maliit na piping guys. May capillary. Yun, kita. Yun guys, nakita nyo guys, mamupula. Yun o. Yan. So, huli siya. Oh, laki pala guys, oh. Yan. Kaya pala naririnig yung tunog niya. Shhh, gumaganon. Yan. Ganyan lang mag-leak test tayo sa ating system guys. So, confirm. Wala sa indoor yung leak, nandito lang talaga sa outdoor. At saka yung makikita naman siya sa ano visually, may mga marka naman ng oil dyan eh. So, kaya lang, medyo na ano na lang siya, na may mga dust na kasi parang matagal na yata yan nag-leak. Hindi lang ni-report sa amin. Ngayon lang ni-report kasi ngayon lang gagamitin yata yung bila na to. So, malalaman mo na lang yung may marka ng oil kasi ano na yan dyan, maraming mga dust or talagang ma-visual mo siya na may mga oil siya, ng mga marka. Hindi yung bagong leak lang na makikita mo talaga na oil na basang-basa pa. Ito wala na, dry na siya. So at least nakita pa rin natin. Ito yung leak niya. Ito. Maliit niya no. Yun na. See. Dahil sa vibration niya guys, nung pinagana ito kasing capillary na to, walang nilagay na ano. Ito. Yan. Walang nilagay na dalawa nga sila guys. Kabilaan. Ito, may marka. Yan, ito, saka dito. Kabila. Nagdikit yan siya na mga ganun. Tapos pag gumana yung system, baka nagbabibrate, gumaganon. Babibrate hanggang sa nakikiskis. Nakikiskis yung mga capillary tube niya. Sa katagalan nag-leak. At least confirm na. Diyan na natin. Meron naman akong acetylene sa sasakyan. Tirahin ko na lang yan. At saka tanggalin ko muna yung pressure bago natin i-weld or repairin yung leak. So, ayun guys, ganyan lang mag-check ng system na leakage. Dito sa VRF system ito ng LG guys. Yan. Itong isang outdoor, 10 yung indoor nito. So after na ma-leak test natin or after ma-repair, ano pa rin natin guys, standbyan pa rin natin ng pressure.
kahit hindi na isang araw, kahit 2 oras or 3 oras, tingnan, i-observe pa rin natin kung bababa pa ba yung yung pressure. Pero pag hindi na bababa, pwede na natin i-vacuum. So ganitong system kasi sa isang outdoor na mayroong 10 indoor unit, more or less kung gagamitan mo ng malaking vacuum or 10 cfm, nasa 3 to 4 hours siya matapos na i-vacuum. Kasi need talaga natin i-vacuum ito para mawala yung moisture or hangin sa loob ng piping. So yun na guys, thank you so much. Ganyan lang mag check or mag leak test ng air conditioning or HVAC dito sa LG VRF system. Thank you so much and God bless.